I'm warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Nagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. O ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung 18 Jerome, ka- ilang taon na? 16 po, Your Honor. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po. Wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Ako mo, nanakit. Hindi ko po alam. Hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. Isang kapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan. At dahil sa pagharap sa Senado nitong mag-asawang Ruiz ay hindi sila nakaligtas sa mga tanong ni Senator Jinggoy Estrada na isa sa tumutulong dito kay Ate LV, lalo na sa kanyang pagpapagamot. Kaya nga naman iniisa-isa ni Senator Jinggoy Estrada ang mga pananakit ng mag-asawa dito kay Ate LV. Nauna nang tinanong ni Senator Jinggoy Estrada itong si Mrs. Ruiz. Kaya pagkakataon na naman na tanungin itong lalaki. At naikwento nga ni Ate LV na tinatapunan siya umano ng lamesa, sinasaktan kapag nalalasing itong lalaki. At kitang-kita rin umano nitong ni Mr. Ruiz ang pananakit ng kanyang asawa na idinidinay niya ang sinasabi niya na hindi niya umano nakikita na sinasaktan ni Mrs. Ruiz itong si Ate Alvi dahil nasa biyahe siya umano madalas at umiinom siya umano pero minsanan lang at hindi niya umano sinasaktan si Ate Alvi. Ngunit itong Senator Jinggoy Estrada ay hindi na nga nila moto dahil eksperto na ito dahil nakaranas din ito ng halos parihong sitwasyon nung ganon din ang ginawa sa isang katulong na pinalansya ang mukha. Ngunit dahil nalaman ng husgado na nagsisinungaling yung naunang kaso na mag-asawa, ay nabulok ito sa kulungan. Hanggang ngayon nakakulong itong lalaki at ang babae naman ay namatay na lang sa loob ng kulungan dahil sa kanyang sakit. Kaya binabalaan ni Senator Jinggoy Estrada na posibleng mangyari ito, mga kababayan po natin, sa mag-asawang kapag nagsisinungaling sila at lalong-lalo na mapatunayan umano ni Senator Jinggoy Estrada na sila talaga ay nagsisinungaling dahil ayon umano sa mga salita ni LV na wala ni isang legal counsel na nagsasalita ay diretso ang kanyang sagot at hindi pa bago-bago, unlike sa mag-asawa na ang kanilang sagot ay base pa sa binubulong ng kanilang legal counsel. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, itong mag-asawa ay nagdala ng 4 na mga batikan at magagaling na abogado. Kaya kini-question ngayon ni Senator Tolentino at Senator Jinggoy Estrada, ano nga ba ang kanilang source of income na kaya nilang o ma-afford nilang bayaran itong mamahalin na mga abogado. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mabalik tayo kay Aling LV. Aling LV, Po, tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. opo. Ano pa? Yung pong nagnakaw daw po ko Nagnakaw ka ng ng pera at ng relo niya. pera at relon yung ginang ng Opo. babae. Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tahimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa nung babae. Opo, pag lasing po, yung po, pag lasing, nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong
Minsan po sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo, Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? sa mukha po. Sa muka. Opo. Ilang beses ginagawa sa yun? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-eat siya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gaano siya Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nagainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo, Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Ano pa? Tapos po, inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Opo. Ilan taon na anak mo? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, 18 pa lang po. Yung May 18 Jerome, ka- ilan taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo. Opo. Oh, Aling LV. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, paglasing, sinasaktan din po. Yun lang. Tinatadyakan sa muka. Merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang. Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari. Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ko sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin. Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Ginoong Pablo, pakitanggal ang face mask mo. Para sumikat Yes, Your ka. Honor. Ano masasabi mo? Ay wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati na po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po. Wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Na Hindi ko nakikita po mo. alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po. Hindi ako lasing po. Bihira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng Ano ba kunting trabaho paninda mo? namin po, nagdideliver trabaho po mo? ako. Ano trabaho mo? Bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng Mga paninda namin po na gulay. mga gulay Opo. sa palengke. Tapos, nitilis tindahan ninyo. Opo. Saka dinideliver po yung iba. Anong oras? Anong oras trabaho mo? Bali pag ang oras yan po, kahit hanggang hapon, hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, anong oras ka umuwi ng gabi? Ay minsan po mga 5, alas 6 po. Maaga. Opo. Anong oras ka umiinom? Ay minsan po pag bago ako kumain, may mga bili Saan ako ka isang umiinom? gin.
Mga kalahati po, siguro wala akong kasama. Saan ka umiinom? Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling LV, nakikita mo ba yung amo mong lalaki umiinom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag-iinom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng baka. Saan sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa katayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Opo. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, namlansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. Ngayon pa lang, sa aking pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, dalawa pandinig ay kung gugustuhin ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses, yung Senator Tolentino, yung Dodong. Para malaman natin ang buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan. Sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, kayo nang tanongin ko, Mrs. Garcia Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi po Wala. nagtrabaho ang Ate Elvis sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor. Nasabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun. Tapos continuous na po siya sa kusina. Po sa Talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada pa kayo, sa inyo na nanggaling yon. Ay yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sure ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid Beses lang na? po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po, minsan po pinatitigil po ko doon sa tiyanggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po, pag may tiyanggian, Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? parang hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw. Opo, Sa tuwing Biyernes, ikaw ay nasa tiyanggian. opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado, Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon.
Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, nung Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung ang niluluto, yung pangkain nyo. Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binebenta. Pa, Hindi binebenta. pinap pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May karinderya? Hindi po. Pagkain nyo lang. Opo. Ayun. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan? O ikaw pumasok bilang kasambahay ba? O kung ano, may kontrata ba? O wala na? Wala po. Sabi po sa akin, o doon ka na lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo, so did they violate the Batas Kasambahay? Referring to these spouses. Yes, based on the narration of facts in this committee, yes, Mr. Chair. All right. Dapat malaman ng mga abogado niya ito. Ginang Franz, pinagamot niyo ba siya dati noong 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po Bakit hanggang ngayon lang 2023 siya balak pagamot, ipagamot? siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, ipa-check up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, ay sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, ay nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na ano din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sabi, the Provincial Yeah, yeah. Estrada, sinakay daw sa truck ng sibuyas. Wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung kasama niya, kasi doon po sa unahan, Your Honor, Sabi nyo kasi sasamahan nyo. Sinamahan nyo sa truck ng sibuyas? magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, Sinamahan mo ba sa truck ng sibuyas si Aling LV? magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yun. Pwede po silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakyat sa taas. Masyado makakagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Eh sabi nila, dito na lang kami ate, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yun. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirhan na din po. Reparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV. She's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. I will not prejudge you. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Thank you, Mr. Chair. Ulit